Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Narito po muli ang Jesus Christ and Messiah Christian Church upang tayo ay mag-morning devotion. Makibukas po tayo sa Aklat ng Lucas, chapter 1, verse 37. Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Amen. Sa Diyos po ang papuri. Sa kanyang mga salita ay malinaw po na sinabi na, for with God nothing is impossible. Sabi nga po sa Hebrews chapter 11 verse 1, ang pananampalataya natin, ang katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan patungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kaya ito pong verse na ito, it's all about our faith, your faith sa Panginoon, na God is able. Dapat mong i-acknowledge na God is able. Pag pumasok sa atin ng doubt or ang pag-aalinlangan sa Diyos, nasisira yung pananampalataya eh. Kaya dapat tayong manindigan, manampalataya sa Panginoon na kayang-kaya niyang gawin ang ating mga inaasahan sa Kanya. Dahil tapat siya sa Kanyang mga salita. Siya pa lang yung nangako na tumutupad. Tayong mga tao, marami man tayong pangako, pero nababali yun. Pero kung mananampalataya ka sa salita ng Diyos, panghahawakan mo to at hindi ka magda-doubt or mag-aalinlangan sa Panginoon, mangyayari ang inaasahan mo. For with God, nothing is impossible. Kaya, sa lahat ng bagay, asahan natin ang Panginoon. Sa lahat ng sitwasyon, panampalatayahan natin ang Panginoon. Ipanalangin mo, kapatid, ng may pananampalataya, ng buong puso. Isubmit mo ang sarili mo sa Panginoon. Pasakap ka sa Panginoon at yung pananampalataya mo sa Kanya, gawin mong matibay. Ano mang pagsubok ang kaharapin, magpakatatag ka. Magpakatatag ka sa pananampalataya mo sa Panginoong Diyos, na siyang naglikha sa atin, siyang lumikha sa iyo. Ito pong passage na ito ay patungkol po dun kay Mary na magbibigay ng pagkakalooban ng Diyos ng anak, na ito nga po ay si Jesus Christ. Kinakausap niya dito si Mary, kinakausap niya dito yung angel na messenger na pinadala ng Panginoon sa kanya, na sinasabi nga na magkakaroon siya ng anak, pero wala siyang asawa, hindi pa siya kasal nun kay Joseph. At binanggit din dito yung, tingnan mo si Elizabeth, ito naman po yung nanay ni John. Si Elizabeth ay matanda na, pero walang imposible sa Panginoon, nagkaroon siya ng anak. At wala ring imposible na kayang gawin ng Panginoon na ipadala yung kanyang anak upang tayo ay iligtas sa mundong ito. Si Jesus Christ, na siyang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Walang imposible na i-conceive si Mary para ipadaan, para siya ang gamitin ng Diyos upang dumating dito si Jesus Christ. Kaya, nothing is impossible sa Diyos. Dahil kayang-kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Sabi nga sa Bible, faith can move mountain. Ito yung pananampalataya mo sa Panginoon. Na ito yung katiyakan mo na mangyayari talaga yung inaasahan mo sa Diyos. Diba, pagka hindi mo pa nakikita yung bagay na iniisip mo, tapos inaasahan mo, faith yun. Pero kapag nakikita mo yung bagay na inaasahan mo, parang inaantay mo na lang yun eh. Antay mo lang yun. Kaya faith ay katiyakan na mangyayari ang iyong inaasahan. Dahil walang imposible sa Panginoon. Kaya po, kung anumang sitwasyon mo sa oras na ito, mga nanonood ng live video na ito, anuman ang panalangin mo, manampalataya ka lamang sa Panginoon, and nothing is impossible to the Lord. And tutugunin niya ang iyong panalangin according sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang kalooban. Kaya po, nais ko po kayong ipanalangin. Dakilang Diyos at aming Ama, kami po ay lumalapit sa inyo sa oras na ito, nagpapakumbaba sa inyong harapan.
Lord, pakalinisin mo po ang aming puso, ang aming isipan. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Ikaw po, Panginoon, ang siyang maghari sa aming buhay. Lord, sa oras po na ito, salamat po sa mga salita mo na patuloy naming panghahawakan na walang imposible sa inyo. At patuloy lamang kaming manampalataya sa inyo. At patuloy mo kaming, Lord, na pakatatagin sa pananampalataya sa inyo. Anumang pagsubok ang aming kaharapin, ay hindi matinag ang aming pananampalataya. Hindi kami mag-alinlangan sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin sa oras na ito na ang bawat nanonood ng live video na ito, pagpalain niyo po sila. Lahat ng kanilang panalangin, ang desire ng kanilang puso, ay tugunin mo ayon sa inyong kalooban. At alam ko po, Panginoon, na ikaw lamang ang siya naming malalapitan, lalo na, Panginoon, sa oras ng aming pangangailangan. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa, at anuman ang kanilang sitwasyon, anuman ang kanilang pangangailangan, i-bless niyo po sila. Salamat po, Ama. At dalangin po namin ang aming bansang Pilipinas na patuloy mo itong pagpalain at palaguin sa pamamagitan din po, Panginoon, ng pamumuno ng aming nasa gobyerno. Pagpalain niyo po sila ng knowledge and wisdom, pagpalain niyo po sila at ang kanilang pamilya. Sa pamumuno po ng aming presidente, patuloy niyo pong palaguin at paunlarin ang aming bansa. Maging sa lahat ng opisyales sa aming gobyerno, hanggang sa pinakamababang opisyales. Ganun din po, dinadalangin po namin ang bayan ng Dolores sa pamumuno po ng aming mayor, vice mayor. Pagpalain niyo po sila at ang kanilang pamilya. Give them knowledge and wisdom upang mapaunlad pa ang bayang ito. At upang ikaw lamang ang siyang madakila at maluwalhati. Ganun din po sa aming barangay, Barangay Bulakin 1, Dolores, Quezon. Pagpalain niyo po ang aming butihing kapitan at ang kanyang pamilya upang mapaunlad pa ang aming barangay na ito. At gamitin niyo po siya upang pagpalain din po ang iba pang mga naninirahan dito, God. Salamat po at patuloy mo, Panginoon, na pakaingatan at gabayan, lalo na, Panginoon, ang mga nasalanta ng bagyo. Patuloy niyo po silang bigyan ng courage upang bumangon muli at patuloy, O God, na magpakumbaba sa inyong harapan at manampalataya sa inyo. Iligtas niyo po sila, O God, hindi lamang physically, kundi spiritually, O God. At makilala ka rin nila ng lubusan, O God, at manampalataya sa inyo. Maraming salamat po, Ama, sa lahat din ng mga tumutulong sa mga binagyo. Pagpalaan niyo po sila ng 100-folds. Salamat po, Ama. Wala pong imposible sa inyo, Diyos, na sa mga panalangin namin na ito ay inyong tutugunin nito, Diyos. Maraming salamat po. Dalangin din po namin ang bawat kapastoran, bawat ministers, evangelists, missionaries. I pray for them that you give them strength, Lord, na nagmumula sa inyo wisdom and understanding, lalo na sa inyong salita, sa pagbabahagi ng inyong salita. Give them courage, Lord. Salamat po, Ama. Pagpalain niyo po sila at ang kanilang pamilyang, lahat ng kanilang pangangailangan ay inyo pong tugunin. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at patuloy mo, Panginoon, pakiingatan ng bawat isa laban sa COVID-19. Nothing is impossible to you, na you will heal this land, heal this world, O God. Nothing is impossible to you. In Jesus' name, in Jesus' name. Sa iyo lamang po ang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa Diyos po ang papuri. And please like, share, and subscribe to our YouTube channel. God bless us all po.